Hello everyone, this is Queen again from Moments in Focus. Today, our guest is Mr. Rolly Magpayo. Isa po siyang filmmaker and photographer. Maya-maya po mag-online na siya in a bit. Check ko lang kung naka-share na. I think naka-share na naman. Ayan, naka-live na tayo guys. Share ko lang sa mga group saglit ha. Teka nga dito nga. Nahihirapan ako eh. Wait natin siya mag-online ha. By the way, introduce ko na rin si Sir Rolly Magpayo. Nag-PA ako sa kanya once or twice ata. Okay, ito yung mag-share lang ako ng screen. I don't know, nakikita ba? Okay, this is his account. Ayan siya. Meron din siyang studio in Las Piñas. Nakapunta na din ako doon. So, ito yung kanyang mga photos. I think ito ata. Yan. And isa rin po siyang YouTuber. So, meron siyang YouTube channel. Include ko na lang sa replay lahat ng links. So, ayan po. Yung kanyang mga work. Yarn. Pero mamaya, ask na rin natin siya kasi I don't have the works about filmmaking na nagawa niya before. So, mamaya ask natin siya kung pwede siya mag-share about that. Okay, stop ko lang yung pag-share ng screen. Sabihin ko pwede na siyang pumasok. Hey, present. Hi, Sir Jericho. Share to feed. Live na po kami. Ayan. Share ko lang in public. Hindi ko pa kasi na-share. Share ko na rin sa mga group. Give me 5 minutes. Sure, sir. Take your time po. Share ko lang sa mga group muna habang nag-aantay tayo kay Sir Rolly. By the way, kamusta ang week nyo? Sana all busy I'm sure familiar kayo kay Sir Rolly Magpayo. Matagal na siya sa industry, guys. Sa kanya din ako natuto mag-ilaw. Well, in a bit. Tsaka sa exposure triangle na rin. Kasi PA niya ako dati. Nag-PA ako sa prenup niya and then nakalimutan ko yung beach. Basta may isa siyang shoot sa beach dati. Kasama din ako dun eh. Ako pa ba i-share? Pinawala. Alam mo, sa cellphone ko na lang siya i-re-share at nasaan ba yung phone ko? Hirap ako tumingin dito sa PC. Ayun.
ayun nga guys. So, nag-PA ako before sa kanya. And marami akong natutunan kay Sir Rolly. That's why I have invited him sa podcast. Kasi, I'm pretty sure na marami kayong matututunan din kay Sir. Share sa group. Paano ba i-share to sa group? Hindi mo kasi in-group. Alam ko nakita niya ako sa ICAP. Kasi nag-post ako dun dati nung nag-uumpisa pa lang ako. Ganap ako ng pwedeng masamahan. Yes, nag-umpisa din ako kagaya nyo na naghanap ng pwedeng masamahan, kung saan pwede mag-PA. Ganun. And tagabuhat niya ako ng mga equipment dati. Ilaw, ano pa ba? Yung trolley niya, ganun. Pero kung rich kid ka, huwag ka na mag-PA. Rich kid ka naman eh. Ay, share ko lang sa ibang group. Kung rich kid ka at ayaw mong maging PA, pili ka na lang ng bili ng mga gamit. Tapos mag-YouTube Academy ka na lang. Pero hindi. Maganda rin kasing mag-join sa mga sa pag-PPA kasi matututo ka mag-observe sa ginagawa mismo ng photographer, how they talk to the clients professionally, how they post the clients, etc. etc. So, ayun, regardless kung rich kid ka or hindi. So, kung di ka dumaan sa pag-PPA, congratulations! Na-share ko ba sa ano? Ano ba? Saang group ko na ba na i-share? Baka mag-flood ako, makik na naman ako. Na-share ko sa... Okay. Ito, hindi ko pa na-share dito. Wait lang guys ha. I-ready nyo na rin po yung mga questions nyo about filmmaking and about portrait or landscape photography. Nakakainis yung takatak na yan na LSS ako eh. Kahit saan kasi naririnig ko eh, nakakainis. Ma-approve kaya dito sa group na to. Iingatan ko lang mag-share na hindi doble kasi baka makik ako eh. Sabihin flooding. Ang dami ko kasing groups. Salamat pala sa mga nanood ng live last week at sa nanood ng replay. Keep watching po. I hope may natutunan kayo sa kanila. Saan ko pa ba i-share? Hindi ko ma-share sa ibang GC kasi parang yung ibang GC
Restrict yung links. Sa filmmaking group. Ayan. Wait lang guys ha. Nagre-ready pa si sir. Saan ko pa ba i-share to yung di ako makikik? Di pwede sa Lancaster nakikik ako eh. Hindi sila interested doon. Yan, ko yan. Gagawa ka na din na Ahsoka challenge. No. Ano ang gagawin ko? Ia-Ahsoka ko yung baby. O kaya si Bulak. Pero ako no. Wala akong, ang tawag dito. Wala akong patience sa ganyan. Hindi nga ako marunong mag-makeup. Wait lang natin si sir. 5 minutes lang daw. Kasi magla-live din siya eh. Sabi nga niya dapat nung this May 5. Ay, oo, May 5. Kasi nasa vegan siya. Mas maganda mag-live. Ayun lang. Kasi every Wednesday kasi yung live. May nakalimutan pa ba akong... remove. Di wag. Bakit? Bawal ang shared? See details. Your post automatic reshared content. Okay. Sige. Di okay. Mahigpit talaga yung ibang group eh. Susukat, na lang. Susukat challenge. Di ba pwede? Ay, dumating yung basura. Kung mag-iingay na naman si Dante. Ako na ilabas na namin yung basura eh. Ikaw, Sir Jericho, gagawa ka ba ng Ahsoka challenge? Sa mga kids, gawin mo. Ganda yun. Try mo lang, try mo. Susuka challenge na lang tayo guys, hindi Ahsoka. Di pwedeng gawin sa baby yun. Daming jingling na isasabit.
Saan ba nakauso yan? Saan ba nag-umpisa? Dun sa babae lang or sa ibang bansa yan? Share natin sa ano? Sa mga GC. Copy link. Gagalit na naman si Dante. So, dumating na yung basura. Hello? Nawala ako. Alam nyo guys, minsan, nag-overheat na si RP. Hindi niya kaya yung live stream. May marerecommend ba kayong camera? Nax, nagtanong ko may marerecommend na camera. Kala mo may pambili. Hindi, may marerecommend ba kayong tips para hindi siya mag-overheat? Do I need to buy continuous anong tawag doon sa battery na yun? Yung naka-USB? Copy. Ito sa mga event coverage. By the way guys, pag nag-PA kayo kay Sir Rol, dadaling kayo niyan kung saan-saan. Kung saan-saan parte ng Pinas. All expense paid naman. Tapos, syempre may bayad pa rin as PA. Kung wala, maging thankful pa rin kasi marami ka naman matututunan sa kanya. Pero usually nagbabayad si Sir. Bawal talaga sa ibang GC yung yung links. Weird. Okay na yan. Na-share ko na sa kung saan-saan. Baka ma-restrict na naman ako ni Meta. Higpit ni Meta ngayon, Bawal gumamit ng, alam mo yung, di ba, may reels, tapos may sounds na suggested. Pag ginamit mo yon, marirestrict ka pa rin, hindi mamamonetize yung video. Hi, Sir Rolly! Ay, connecting pa lang. Ayan, na-share ko na sa iba't ibang group. Okay na yan. Hello, sir! Good afternoon. Rinig nyo na ako? Wala pa sounds. Naayos pa lang. Saglit. Nagko-connecting lang ng audio si sir. Ay.
Hi, Sir Rolly. Rinig na. Hindi ata ako naririnig niya, sir. Rinig mo ako, sir. Wala, hindi pa ako naririnig. Wait lang natin, guys. Nare-share ko na ba sa iba to? Okay na yan, baka makita ko sa group. Okay. Sa mga hindi makaka-join sa live, may replay naman to next week. Ngayon ko palang ina-upload yung yung kay Hana at kay Sir Jao na videos or replay. Wala. Hindi ko marinig yung audio, sir. Opo. Opo, in na kayo, sir. Kaya lang walang audio. Good afternoon. Good afternoon, sir. Oo, nakikita mo na ba ako? Opo, okay. Nakikita na. Hello, nice seeing you again. It's been a long time now, sir. Years, no? Years na, oo. Years. Oo. Parang alam ko twice ako nag-PA sa'yo eh. Sinasabi ko nga kanina nung nag-introduce ako ng mga gawa nyo. Alam ko twice ako nag-PA. Ayun, sir. Before I start or before I ask questions, okay lang ba share nyo yung sa filmmaking side, any video na just in case lang kung meron pa kayo, para lang makita ng ibang viewers na wala sa Pilipinas na hindi nakakakilala sa inyo kung ano yung work nyo. If it's possible lang. Possible, pero nasa YouTube channel ko siya. Nasa YouTube. Okay lang. No problem. Ayun guys, make sure to subscribe kay Sir Rolly Magpayo. Nasa ang kanyang YouTube channel. And of course, Rolly Magpayo yung yung kanyang channel. Ayan. Make sure to subscribe, guys. Alam ko nakasubscribe ako sa kanya dun sa sa isang Google account ko. Parang dummy account ko yun eh. Yan, bali currently, ang ginagawa ko parang mga commercials. Actually, commercial siya. Pero syempre, low budget ito. Yan, nakikita nyo. Isa sa mga client ko yung hindi namin nakikita, sir, kasi yung parang yung background nyo yung nakikita. Ay, ganon. Sandali lang ha. Ulitin ko. Sige po. Hindi ako masyadong masanay sa Hindi ako masyadong sanay sa Zoom. Zoom. Ako naman hindi sanay sa OBS. Nahihirapan ako. Nawawala yung video, hindi ko maintindihan. Ano ang nakikita mo ngayon? Blurred screen po. Tapos kayo. Ayan, nakikita na. Ayan, sample ng isa sa mga gawa ko yung tough case. Sandali, nakikita ka. Oo nga. Ayan. Ayan. Nandyan lahat sa Rolly Magpayo Studio, yung mga trabaho ko. Tapos meron akong Rolly Magpayo, yun naman yung personal, mga vlogs, mga gadget reviews. Yun lang. Nandyan, kung interested silang makita,
meron din ako mga medyo matataas na clients katulad ng Starbucks Reserve, City, yung dating Citibank, ganon, Lenovo. Nandyan din sa Rolly Magpayo Studio. Ayun, naalala ko, sumakay tayong bangka dati. Saan nga ba yun? Nakalimutan ko anong beach yun. Yung sa friend nyo na naka-ano. Yung nag-shoot tayo Si ng kay Shay ata yun, kay Ma'am Shay. Oo, yung nag-shoot tayo ng prenup. Opo, yun. Natandaan ko. Ang ganda ng lugar na yun. Kalimutan ko ano yung... Actually, after 1 year, nag-anniversary sila, bumalik kami. Oh. Sila din kasama ko. Maalon pa rin, sir. Hindi naman masyado. Hindi masyado. Uy, si Yuan, dati kong office mate sa Yuan. GMA. Si Yuan Formoso. Hi, sir. Idol ka daw niya ni Sir Yuan. Ayun. Thank you for sharing your work. Okay na po. So, ayan. By the way, yan pala yung studio ni Sir. Rolly Magpayo Studio. Make sure to subscribe. Okay. Yung mga trabaho nandyan. Marami kasi, iba-ibang trabaho ko, hindi lang video. So, yeah. And alam ko nag-storyboard din si Sir kasi may pinakita siya sa akin before about storyboard making, ganun. Ayun. Question lang, Sir. What inspired you to become a photographer or filmmaker? And how do you navigate in between mediums? Kasi, di ba, halos magkaiba sila eh. Paano mo siya na-juggle? Hindi ko matandaan kung kailan ako na-inspire eh. Kasi elementary pa lang ako, artist na ako. Tapos yung sister ko, tsaka brothers ko, artist din. So, yung sister ko kasi, siya yung technically naka-inspire sa akin dahil lahat ng ginagawa niya, gusto kong gawin. So, nagdo-drawing siya, gusto ko din mag-draw. Nagpo-photography siya, gusto ko din mag-photography. So, hindi ako nahirapang pumili ng kurso. Tapos yung parents ko noon, hindi katulad ng ibang parents na pag sinabi mag-artist, walang pera dyan. Hindi ganun ang parents ko. So, supportive sila. Wala din ako naging problema sa parents ko. Wala ako naging problema sa mga kapatid ko dahil puro artist. So, yung sa photography kasi kasama talaga sa fine arts yun. As in, first year pa lang ng fine arts, may photography na kami. That was in 1986. So, yun. Nag-start talaga ako ng photography 1986. Tapos yung sa video, graduate talaga ako ng fine arts advertising. So, ang linya ko talaga is on commercials. So, gumagawa kami ng videos. Pero nung time na yon, hindi ka capable na magkaroon ng video camera on your own. So, ang video cameras noon nasa mga malalaking kumpanya lang. Wala pa ang video cameras noon sa mga yung may mga medyo may kaya, nakakabili sa yung may film. Kauna-unahang nakakakita ako ng film na video camera, Super 8, kay At Makulangan. Sikat na photographer din si At, kaibigan ko siya sa UST Mountaineering Club. So, sa kanya ako nakauna nakakita ng video cam. Pero yun nga, dahil advertising agency ako nagtatrabaho, exposed na talaga ako sa production work. Pero as an art director. So, nung pumasok, film ako before, tapos pumasok yung digital around 2001, ganun 2001, ang first digital camera ko is yung Kodak 1 megapixel. So, yun yung pinakauna kong digital camera. Tapos yun, bumili ako noon, ang mahal-mahal niya, pero 1 megapixel lang. So, yung mga nakikita nyo sa screen, yan yung mga first few shots ko ng sa Boracay yan. So, digital camera na 1 megapixel. Doon ako nag-start ng digital. Pero matagal na ako nagpo-photography. Tapos, ano yung tanong mo tungkol sa paano ako nag-switch to video? Dahil nga galing ako sa advertising, production work, parang kapag nagkikwento ako nung dati kasi wala pang vlogs, wala pang, as in yung letter V, wala pa nung vlogs. Ang uso nun is vlog. Nung time na yon, nagsusulat ako sa sarili kong website, yung GeoCities, ng mga travels ko. Tapos nung nawala yung GeoCities, parang nauso na rin yung vlog, yung nag-start ng mag-video. Nung time na yon,
ang camera ko wala pang video. Bali, nag-start kasi ako sa 350D. Walang video yon. 400D, puro Canon ito. Tapos 550D. Yung 550D, yun yung pinakauna kong may video. Ano yun? Ano na siya? Hindi pa yata siya full HD. Matagal na kasi, so hindi ako sigurado. Pero yun yung pinakauna kong video camera. Tapos parang natural lang na transition to film to video ang photographer na gusto magkwento ng kasi sa totoo lang maganda rin yung photography and film yung videography depende kung ano yung ikikwento mo kasi marami kasing mahirap ikwento ng photos lang tapos marami namang shots na hindi mo kayang ipakita sa video. So halimbawa yung mga landscape shots, yung serenity ng lugar, minsan mas maganda siya sa photo, tapos meron namang mga kwento na mas maganda siya sa video. Galing. Yun. Alam nyo guys, siya yung nagturo sa akin paano kuhanan yung sunset ng maganda na may subject. Sa kanya ko natutunan yan. Ayun. Can you share some key similarities or differences between photography and filmmaking aside dun sa serenity na sinabi nyo kanina? And paano mo siya ma-approach na magkaka-storytelling talaga siya? Yung photo and video. Ang difference, ang similarities, difference natin. Ang difference talaga sa photo, hindi gumagalaw. Sa video, yun yung mas maganda sa video. Ang gumagalaw. Pero hindi ko sinabi mas maganda ang video. Yun lang yung yung sa mga differences niya. Ang similarities niya more on sa composition. What works sa photos, nagwo-work din sa video. Ang added value lang talaga ng video is yung camera movement. Kasi sa composition, sa photography, wala kang camera movement. Pero nandoon yung composition. Pero sa video kasi merong dagdag na camera movement. And of course, yung sound effects. Although ang photo, pwede mo lagyan ng music tsaka ng narration, iba pa rin yung sa video. Kaya nga tinawag na audio-video kasi meron ka talagang audio. Ang photos kasi, pag nilagyan mo siya ng video, AVP na rin siya, audio-visual presentation na rin siya. So technically, video na siya. So parang yun ang differences and similarities. Pero kung photographer ka, mag-transition ka to video, masyadong madali. Kasi alam mo na lahat ng, kung alam mo na yung lahat ng composition, kung ano yung nagwo-work. Ang limitations lang talaga sa video, pwedeng i-kontrahin ng iba. Pero yung sa equipment. Kasi kung sa photography, nakakapag long exposure ka, hindi mo yun magagawa sa video. Pwede mo magawa sa video pero maraming limitations. Walang tao, walang dialogue. Parang din yan Parang sa photography, nakakapag-shoot ka nakakapag-freeze frame ka, di ba? Parang gano'n. Pero hindi mo magagawa yan sa video dahil hindi ka parang pag nag-freeze frame ka sa video, technically siya, parang graphics na siya dahil if you freeze mo yung frame, parang gano'n. So, yung videography kasi, as yung pinaka-pure, is yung tuloy-tuloy lang. Pag nag-freeze frame ka, tapos in-isolate mo yung subject, nagiging na siya, video graphics. Parang iba pang iba pang branch ng videography. Ganda. Ewan ko, may sense yung sinabi ko. Sana meron. Meron, sir. Actually, maganda yung pagkakasabi niyong yun. Ang gaganda ng mga photos mo, sir. Parang yung pagkaka-edit niya, some of them are cinematic. How do you integrate yung cinematic techniques mo sa photography and also sa videography? Katulad din yung sinabi ko sa iyo kanina, yung kwento talaga Yung kung paano mo ikikwento. Lagi ko yung tinuturo, lalo na sa travel photography at sa landscape. Ano ba yung nakikita mo? Ano ba yung pinuntahan mo na lugar malamig? So dapat yung kwento mo, makikita nila na malamig. So yung pinuntahan mo mainit, yung pinuntahan mo clear yung tubig. So doon nagsisimula yung parang process ko sa pag-shoot ng video. Halimbawa yung napaka nagmo-move yung clouds. Gusto mo ipakita yan sa photography. So gusto mo ipakita yung fast moving yung clouds or yung napaka pantay ng dagat, sa mga ganon.
So laging kung paano mo ikikwento. And sa travel photography, kasi pag nagsushoot ako, lagi kong iniisip yung paano ko siya ikikwento sa kaibigan ko. Doon, lagi akong meron akong guidelines. Una sa ano yun, meron akong yung establishing shot. Establishing shot parang sa pelikula yan eh. Sa pagsimula sa bawat scene sa pelikula, laging merong establishing shot. Kalimitan yung mga napaka-wide, kadalasan drone. So depende sa pelikula eh. Halimbawa, ang establishing shot ng Batman Gotham City. Kasi parang nilolocate niya muna tayo kung saan yung location. Parang ini-establish niya muna nasan ba tayo? Parang ganon. Yun yung establishing shot. Ini-establish niya kung nasan ka. Tapos pagkatapos nun, ang lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko pag nag-shoot ako ng kahit ano, travel lalo na, or filmmaking, paano ako magkukwento, tatanungin ko sila sa sa classroom. Ano bang address mo? So ibibigay sa akin ng estudyante yung address. Iba pag may sinabi mo yung address, unang muna ibibigay street number. Yung house number, yung smallest na unit. Sabihin yung street, tapos barangay, tapos yung city, pagkatapos yung kung nasa region, tapos country. Kung napapansin mo, pag pupuntahan mo yung bahay mismo, hindi mo naman uunahin yung number, di ba? Ang uunahin mo yung biggest. Halimbawa, kaibigan mo nasa US, una niyang pupuntahan is Philippines. Pangalawa niyang pupuntahan is yung region, it's yung NCR. Pangatlo niyang pupuntahan yung city. Pag nasa city niya, hanapin niya tawag dito, yung after ng city, yung barangay. Pagkatapos ng barangay, yung street. Sa kanya hahanapin yung house number. So, pag nagkikwento ako, ganun din. Yung establishing shot ko, yun yung pinaka-country. Ilalagay ko muna siya sa location. Bawa, ang isa-shoot ko is Coron. Bibigyan ko muna ng visual representation ng Coron. Halimbawa, yung Coron Bay, Kayangan Lake, etc. Kahit ano, ilolocate ko muna yung tao sa Coron. Tapos ako papasok sa medium. Di ba? Establishing shot, tapos papasok ko sa medium. Yung mga bagay na matatagpuan ko sa Coron na hindi pang establish. Kasi nasa Coron na ako eh. Magpapakita ko ng yung cross sa Tapias Hill, yung Kayangan Lake, kasi yun na yung mga medium. Saka ako papasok sa mas maliliit, yung mga details. Ano kinain ko, ano yung mga nakita ko sa on the way, ano itsura ng tricycle. So, ganun ako magkwento from malaki, papaliit. Tapos kasama doon yung mga portraits, sino mga taong na-meet ko. Ganun ka din pag magkwento ka eh. Uy, nagpunta ako sa Boracay. O, ang sinakyan ko, nagbarko ko. Kasi syempre pag nagkikwento ka, kailangan kumpleto. Pero pag sinabi kong nag-aeroplano ako, medyo na siya. Common yung aeroplano. So, pwede kong hindi i-include yung aeroplano unless may nangyari na kakaiba doon sa aeroplano. Uy, pagsakay ko ng aeroplano, may namita kong celebrity. O kaya, pagsakay ko ng aeroplano, in-upgrade nila yung seating ko. Nilagay nila ako sa business class. Parang gano'n. So, laging pag nagkikwento ka, sa kaibigan usually, hindi naman sa niyayabangan. Binibigay mo sa kanila yung kwento na medyo interesting. Kasi sabi nga nung iba, di ba, pag nanonood ka ng pelikula, yung bida, hindi mamatay-matay. Kaya nga siya bida. Yun ang reason kung bakit meron siyang pelikula. Kasi kakaiba yung storya niya. Kung namatay siya, hindi na siya bida. So, yung mga comment na gano'n sa mga storya, na hindi siya mamatay-matay, ilang beses siya binaril, hindi siya namatay. Si Cardo. Kaya siya bida. So, gano'n ka din pag magkikwento ka nung hindi ordinaryo. Dahil kapag yan ordinaryo, pareho lang yan nung mga nabasa na nila. So, parang gano'n. So, as much as possible, syempre hindi naman lahat nagsasucceed sa pagkikwento. So, merong nagkikwento na nagfe-fail. Di ba? Katulad niya sa comedy, merong nagpapatawa na pagdating sa punchline, walang natatawa. So, merong effective, merong hindi. So, yun, pag nagkikwento ako, usually, parang kinikwento ko sa barkada ko. Tapos yung common interest namin, kailangan ma-interested siya talaga doon sa kinikwento ko. So, ganun ako, both in photography and filmmaking, lagi nakabase kung paano ko ikikwento sa kaibigan ko. Siyempre, hindi ko iniisip yung mga walang tiwala sa storya ko. Kasi hindi sila yung nagbibigay ng value sa kwento ko. Pero hindi ibig sabihin ng suplado. Ibig sabihin,
ano talaga, ang iniintindi ko, yung mga taong gustong makadinig ng kwento ko. Parang gano'n. Mm. Ayun, may nag-comment dito. Hello, Boss Rolly Magpayo. Proud student here. Student yung pala si Sir Eugene Grama. Oo. Nakatrabaho ko to eh. Naka-attend na siya sa akin. Nakalimutan ko na saan, pero sobrang dami na kasi. Pero kilala ko yan. Every time na nagpupunta ako sa mga events, di ba Eugene? Pag nagpupunta ako sa event, nakikita tayo. Pinaka-last yata yun sa BGC. Nakaupo kami nung isa ko pang estudyante. Actually, yung kasama natin, si Benedict Laig, yung sinut natin sa beach. Kasama kita ng Princess. Opo. Kasama ko nun si Benedict, nakita namin si Eugene. Nakapunta na yan sa bahay ko. Nakapunta na rin dyan. Kasi ano yan, gusto ko yung... Kaya pala magaling siya. Estudyante niya pala. Hindi, magaling siya. Kasi gusto ko yung storytelling niya talaga sa wedding, ganon. Sa kahit saan, kahit kiddie nga eh. Maganda yung mga shots niya. Mahilig din mag-shoot ng chicks yan. Oo nga daw. Ayun, si Sir Jordan Mangaha Zuniga. Listening po. Bali, from UK naman to si Sir Jordan. Lagi po yan nanonood ng live. What else? Guys, pag may question kayo, pwede kayo magsingit sa comment section. Walang problema. Tanong lang kayo. Si Eugene yata nasa probinsya yan ngayon eh. Anong probinsya mga Eugene? Batangas ka nga ba? Opo, Batangas yan. Pero minsan pumupunta yan ng Cavite, ng QC. Yun nga yung nakakamiss yung mga events eh. Oo. Kasi mas maganda. Hindi ka na nagaganon, sir? Pumupunta pag ini-invite. Matagal na ako hindi na i-invite eh. Yung last na invitation sa akin sa Photo World. Pero hindi kami live noon. Nag-live ako sa Baguio. Bali online lang yung noon, yung lectures. Yes, Batangas, pero laking Las Piñas, sabi ni Sir Eugene. Kapit-bahay lang yan. Ayun, since sinabi niyo nagtuturo kayo, until now po ba nagpapa-workshop kayo, or is it one-on-one or masterclass siya kagaya ng iba? Currently, wala pa akong workshop. Plano ko mag-start baka sa June. Kasi medyo madami din lakad ngayon. Sa Friday, pupunta ako ng vegan. Mag-judge ako doon sa photo contest sa vegan. Kaya kung meron dyan ng mga taga-vegan or pupunta ng vegan, I think may mga pupunta ng vegan eh. So, nandun ako, mag-judge ako ng photo contest. Tapos, sa May 28 hanggang sa 31, nasa Mayoyo, Ifugao naman ako. Mag-shoot naman ako ng festival. Dami nyo na napuntahan, sir. Kagaya nung nakwento nyo sa akin last time na nakita tayo. Sobrang dami nyo talaga napuntahan. Ano yun? Yung nakwento nyo sa akin, yung sa Babuyan Island ba yun? Tama ba? Sa Babuyan, ko dun eh. Parang ilang years din ako nag-volunteer work. Kasi nag-volunteer ako as videographer sa WWF. So yun, nagsushoot kami ng mga balyena. Nice. Sa Babuyan. Ayun, yun yung talagang immersion ko sa video ng todo. Kasi dati nag-art direct ako, hindi ako yung nagvi-video. So yung na-immerse talaga ako sa pag-video nung nag-volunteer work ako sa Babuyan Islands. If ever na magpa-workshop kayo sa June, sir, anong mas focus nyo? Yung filmmaking or photography lang? May nagre-request na kasi ng filmmaking eh. So Opo, madami. Usually kasi, inuuna ko yung basic. Parang captured na mga clients. Inuuna ko usually ang basic. Para pag natuwa sila sa basic, gugustuhin nila yung advance. Pero dahil may nagre-request ng filmmaking, baka unahin ko yung filmmaking. Filmmaking na lang. Kaya ko kayo na-invite kasi ang dami nagre-request na filmmaker naman yung i-invite mo sa podcast, ganyan. Naalala kita. So, ayun. Kaya, thank you so much sa pag-join dito sa podcast, sir. Kahit kakaumpisa pa lang.
Ayun, may comment si Sir D. Asuncion. Hello, Sir Rolly. Oy, si Naalala ko Dio. dati na marunong ka din magpatugtog ng saxophone. Hindi saxophone, clarinet. Clarinet. And alam nyo ba, si Sir Rolly, ano yun, Sir? Yun sa mga kahoy, oo. Yun. Nagaganon din siya ngayon. Ayun. Before pa mag-photography, nag-uukit na ako. Yung photography kasi, nung college ako, medyo alam niyo, mahal noon eh. Oo, aakyat ako ng bundok, bibili ako ng film. Nung time na yun, ang film is 36 pesos 60 pesos ang 36 shots. So aakyat ako ng Mount Pulag. Ang dala-dala ko is 3 rolls lang ng film. So ganun siya kamahal noong time na yun. Ngayon SD card, magkano SD card? Unlimited. Tapos yung film pa noon talagang ingat na ingat ka kasi pag lumamig, pipiliin mo lang yung shots na nakukuhanan mo. Kaya nung nasa UST Mountaineering ako, ginagawa ko, binibenta ko yung mga shots. Bali, piniprint ko siya ng contact sheet. Yung maliliit, nasa isang sheet. Tapos mag-o-order sila. Noong time na yun, ang 3x5, yung 3R, binibenta ko ng 5 pesos. Namamahalan pa yung iba noon. Pero wala silang choice kasi hindi naman sila nagdadala ng camera. So, noong time na yun, para ko yung pagpo-photography, kailangan ko magbenta talaga ng photos. Ngayon, hindi na ako nakakabenta ng videos kasi ang videos, libre nilang mapapanood sa social media. So, ang kumikita po ngayon sa advertising, sa commercial. Yun. Sa lahat ng mga nakailang lugar ka nang napuntahan dito sa Pinas, sir? Ako, hindi ko masyadong ma-quantify. Hindi ikaw yung kagaya nung iba na nagbibilang. Yung 81 provinces? Oo, yung gano'n. Hindi ako ganoon kasi more on quality than quantity. Halimbawa, ba't pabalik-balik ka sa Babuyan? Nakapunta ka na dyan. Parang kahit napuntahan mo na ng 5 beses yung ang Babuyan napuntahan ko na ng 14 times. Pero kahit napuntahan ko siya ng 14 times, palagi may bago. Parang napansin ko na kulang pa rin talaga ng yung kulang ng isang araw or isang punta lang. Ng buwan. Oo, kasi yung stay ko sa Babuyan dati 3 buwan kada taon. So nung 2002 hanggang 2005, 3 months lagi ako doon sa Babuyan, yung volunteer work. Tapos pag medyo masama panahon, umiikot kami sa isla, naglalakad, kung ano-ano ginagawa namin. Yung sa buong Pilipinas, yung parang yung iba nagbibilang ng 81 provinces. Madali actually hindi siya ganoon kahirap gawin. Lalo pag may pera ka. Kasi dadaanan mo lang. Pero yung masasabi mo na lahat na explore mo talaga, medyo takes a lifetime. Hindi siya yung madali na 81 provinces may explore mo. Madali siyang puntahan. Like meron akong mga lakad na nadadaanan ko multiple provinces. So, pwede ko siyang ilista as, dumaan ako sa 6 provinces. Parang gano'n. Or pumunta ako sa 6 provinces. Pwede kong i-claim yon. Pero yung sa edad kasi ng mga tao ngayon, medyo imposible na 81 provinces ma-explore mo. Unless super rich ka talaga. Kasi magastos talaga. By the way, sir, since marami ka na pupuntahan and you are using Canon still, tama ba? Or naka-Sony ka na? Canon pa rin. Canon pa din. Oo. Ayun. Since you are using Canon, anong ma-advise mo sa mga gustong mag-dive in sa filmmaking tsaka travel photography? Ano yung mga dapat nilang... Alam ko sinabi mo sa kanya nung punta tayong beach eh. Pero would you like to share kung anong mga tips na pwede nilang gawin? Kung wala pa silang camera, mag-Sony sila. Mag-Sony sila. Pero kung may camera na sila, Canon, maganda naman ang Canon eh. Kaya lang, nakwento ko yata sa iyo before na medyo madamot. Madamot ang Canon dahil yung mga unit nila, very capable. For example lang, so siguro baka may magalit sa akin, pero hindi naman sa I don't care. I care. Kaya lang, ito yung truth.
yung mga cameras ng Canon, highly capable. For example, yung 5D Mark IV. Kapag binali mo ang 5D Mark IV, capable na siya ng ng log. Yung S-log, Canon, C-log. C-log pala. So, sorry. C-log pala. Sorry. Merong RAW ang Canon 5D Mark IV. Pero imagine, babayaran mo pa siya ng additional na 5,000. So parang ang dating sa akin, ang damot. Yung camera ko is capable na. Bakit ko nasabing madamot? Kasi merong Magic Lantern. Alam niyo yung Magic Lantern. Yung camera ko, kapag nilagyan ko ng Magic Lantern, capable na siya ng maraming bagay. Meron na siyang zebra, meron na siyang kung ano-ano na usually makukuha mo sa high-end na camera. So, bakit ganun? Bakit kayang lagyan ng third party na developers yung camera ko ng ganung capabilities? Bakit ayaw ibigay ng Canon? Yun lang yung pinagtataka ko. Tapos, siguro, siyempre, business side yon. So, parang pwede kong ireklamo yon, pero alam ko naman ang babalik din sa akin na business side. Kasi ang mapapansin mo, sa Sony, nandun na lahat. Although, ang ganda pa rin talaga yung menu ng Canon, pero kung features din lang, nandun na lahat sa Sony. So, parang, pag mag-video ka, sige, mag-Sony ka na lang. Yun. Oo, karamihan nga ng mga videographers ngayon naka-Sony talaga. Ang dami kong estudyante. Pwede kong banggitin siguro si Sander Cabiles, yan. Canon yan, solid na Canon yan. Pero nung nakatikim ng Sony, ayun, lumipat. Ngayon, puro Sony na siya. Sa akin niya binenta yung isa niyang 6D. Yun. Ayun. Aside from gear, do you have other tips na pwede nilang gawin para ma-secure yung mga mamahalin nilang gear while traveling? Ganon. Yung parang security ng gear? Ako kasi, hindi ako yung sumisigaw na gamit. Ayoko nang sumisigaw yung backpack ko na camera po ako. Ganon. So hanggat maaari yung bag ko, yung typical lang, kapag merong rain cover yung backpack ko, nilalagay ko. Tapos, syempre, gusto mo man magtiwala sa kapwa Pilipino, hindi ganoon kadali. So, never kong iniiwan ang gamit ko. Tapos, kung iniiwan ko man yung gamit ko, yung pinapakita ko na unpredictable ako. Yung kunyari, bababa na ako, bigla akong babalik. Yung, alam mo yun, yung purposely pinapakita ko na unpredictable ako, no? Hindi ako yung, minsan kakain ako, pero inaakyat ko na sa bus. Yan, katulad yan, i-apply ko yan sa vegan, pabiyahin na naman ako. So, ganun ako yung talagang hindi ko pinapabayaan ang gamit ko. Kasi pag nawala yan marami tayong kwentong nadidinig na nawawala ng gamit. May kaibigan ako, binasag yung sasakyan nila sa Taal, sa simbahan ng Taal. Imagine, simbahan yun nakapark sila. Tangay lahat, iPad, MacBook. Grabe. Ang maganda nun, dala-dala nila yung camera. Yun lang yung advantage kasi dala nila yung camera na yun nila, kaya ang nakuha sa kanila yung ibang gadgets. So basta hindi sumisigaw, kung hanggat maaari lagi akong neutral yung damit ko. Kung ano yung suot ng locals, ganun sana suot ko. Depende sa lugar. May mga lugar kasi na na parang mas iti-treat ka nila ng mas na iba yung iba yung treatment nila sa'yo kapag mukha kang turista. Pero may mga lugar naman na iba yung treatment nila sa'yo kapag mukha kang lokal. For example, ang Baguio, baka may magalit sa akin, ang Baguio, pagod na sila sa mga turista. Kasi pag may turista, traffic. So, actually, yung welcome lang ang turista sa Baguio dahil nagpapasok ng pera. Pero sa totoo lang, ang mga residente ng Baguio, hindi sila tuwan-tuwa sa turista. Kaya pag pupunta ka ng Baguio, dress like a local. Kasi tulad yan, may pupuntahan ako na lugar. For example, sa Benguet. May mga nakakasabay ako na turista na mga nakasando. Naka-shorts. Parang masyadong agaw pansin. Okay, anong meron ba kayong gustong i-prove? Gusto nyo bang i-prove na kayang-kaya nyo yung lamig? Na kahit na nagdidip na yung Yung parang ako, sinasabayan ko yung locals. Kasi ayoko yung tinitignan ako ng ibang tao na gusto ko yung nakakaikot ako ng mukha akong local. Kasi, ewan ko lang, iba-iba kasi yung tao, pwede silang mag-contradict, pwede silang hindi. Pero ako, pinipili ko yung lugar na magmumukha akong traveler
at pinipili ko yung lugar na magmumukha akong local. For example, sa vegan, okay lang ako dyan na magmukha akong traveler. Kasi sa sobrang dami ng traveler, okay lang yon. Pero, kasi di ba, alam naman natin sa ibang lugar, tatagain ka ng mga tricycle. True. Kapag mukha kang turista. So, may mga lugar na, pero may mga lugar kasi na pag turista ka, iba treatment sa'yo eh. Kaya, hospitable sila yun. Pinipili ko. Although, generally, friendly naman ang Pilipinas talaga. May mga lugar lang talaga na nakaranas na sila kasi ng talagang kakaiba, kaya hindi sila ganun ka-friendly. Mahirap magbanggit kasi maraming magagalit. Yun. Ayun. May nag-comment ata. Ayun, si Sir D. Asuncion ulit. Cool dude kasama si Sir Rolly, always willing to share his experiences and knowledge kahit kwentuhan lang. Ay, totoo yun. Totoo yun. Di, kailan ka padadalaw dito sa studio ko, magkakaroon ako ng kapihan. Alam niyo naman yung kapihan, kwentuhan Kodakan. Yun. Yung kapihan, kwentuhan Kodakan, nag-i-invite ako ng model, mga newbie photographer, kahit hindi newbie. Tapos nag-iimbita din ako ng mga photographers na slightly mas sikat. So, kwentuhan, kapihan, tsaka kung meron gusto mag-picture, yun, Kodakan. Yung last na bisita ko na medyo big time, si George Tapan tsaka si Ibarra Derry. Yun. Sabay silang pumunta, ang dami nilang dalang pagkain. Actually, ang daming dala ni Sir Derry na pagkain. So, nag-pandemic, nawala yung kapihan. So, this year, ibabalik mo na siya, sir. Ibabalik ko na siya. So, D, tsaka si Eugene, abang-abang lang kayo pag nag-announce ako, punta kayo. Ayun, yun. Ikaw din, syempre, sis. Thank you. Malapit ka naman eh. Sobrang lapit ko lang. Sa ulado ka na rin yan. Dati naligaw ako. May ways naman. May ways naman. What else? May questions pa kayo? Tayo magtanong, guys. Kayo yung nag-request nito, filmmaking, pero ayaw ko nyo magtanong. Si Jericho, hello kay Jericho. Magkahay na tayo. Kay D, si Yuan, Jordan, Jordan, nagtuturo ako ng filmmaking, pero syempre dahil ito po ang aking bread and butter, wala pong free. pero alam ko willing yan bayad dyan. Nasa UK yan ngayon eh. Kaya lang, oo, so most likely online ang re-request niyan. Taga UK siya eh. What else? I think mga teacher ko po yun sa FPPF. Ayun, sabi ni Sir Eugene. Si Eugene. Si Ibarra Derry. Ayun, more power Sir Rolly Magpayo. Sabi ni Yuan. Maraming salamat, Yuan. Thank you. Okay. Continue ko na lang yung question. Ako na lang magtatanong since ayaw yung magtanong. Ayun. Ano po ma-advise niya sa mga aspiring photographers and filmmakers when it comes to balancing technical proficiency tsaka yung artistic expression nila sa kanilang work? Katulad din yan ng pagiging artist. Wag mong i-own ang ideas mo para hindi ka masyadong nasasaktan. Halimbawa, meron kang mga angulo na gusto pero ayaw ng client mo. Siyempre, client muna. Parang gano'n. So, wag mong i-own lahat ng ginagawa mo para hindi masakit. Kasi sa artist kasi masakit din yun yung pride. So, mga advice ko palagi sa mga photographers, kung gusto niyo maging professional. Wag niyo i-own yung mga yung ideas niyo na para masaktan kayo. Tapos yung sa photographers, actually kahit sa video, skills muna. Skills first before equipment or gear. Attitude muna. Susunod skills, tapos yung equipment. So kailangan yung pinakamaganda talaga yung attitude. Yun muna i-develop. Tapos yung skills, pangalawa, equipment. Kasi may kakilala ako ganito. Babanggitin ko si Omel Cruz. Yan. Si Omel Cruz, mabait yan. Masipag din siya magturo. Yan. Sa kanya, nauna attitude. Na maganda na yung attitude niya eh.
Tapos meron siyang skills. Pero nakakatuwa kay Omel, wala siyang drone. Imagine, nagsimula siya, kinukuha siya ni Chris de Jesus na isa tong lawyer na drone pilot din. Kinukuha niya si Omel para magpiloto para sa kanya. Si Omel magaling at mabait. So meron na siyang attitude na maganda, meron na siyang skills, pero wala siyang equipment. Tapos si Chris, pinapahiram lang niya si Omel. So nagkakaroon sila ng hatian. So nakakatuwa, di ba? Parang eto walang equipment, pero ang galing. Tapos sumikat si Omel Cruz to the point na sabi siya ni Chris na bumili ka na ng sarili mo. Tapos lalong gumaling. Dahil mabait siya talaga naturally, si Omel Cruz nagse-share, nagtuturo. Alam mo nangyari? Ngayon hindi na siya bumibili ng drones. Binibigyan na lang siya. So, alam nyo, attitude muna, tapos skills, tapos equipment. Yung pinakamahirap sa lahat, yung attitude. Ang dali. Madali yung pinakamadali sa lahat, yung skills. Yung equipment. Yung skills, pinaghihirapan din yan. Ay, true yan. Kasi ngayon, karamihan ata ng mga, hindi naman sa lahat, pero karamihan ng napapansin ko mga new videographers, parang, halimbawa, may maganda na silang camera. Medyo may ere na dating or may yabang na kahit baguhan pa lang. Ayun guys, improve your attitude. Pero matututunan nyo din yan along the way pag hindi na kayo nagustuhan ng mga tao. Pero alam mo yung yabang, hindi naman totally masama yung yabang. Kailangan nasa lugar. Oo. Alam mo yun, yung pwede mo kasing gawing joke ang yabang, pwede mo yung yabang mo, kunyari humble. Kasi mahirap din kasi magpanggap. Kasi may mga taong strong talaga yung personality. Ako, aaminin ko, medyo strong yung personality ko. Kasi medyo yung vocal, tapos lagi ko, dahil nga nagtuturo ako, kailangan kong ipakita sa estudyante ko na bakit ganito, bakit ganon. Hindi dahil niyayabangan ko siya. Kailangan ko lang i-assert yung sarili ko na pakinggan mo ko na tama ako. Pero hindi sa ganung words. Parang ito yung paraan ko para katulad na may naghahanap, looking for, ganyan. Ang sasabihin ko, ako po magaling, pero mahal. So parang hindi siya yabang. Parang inaano ko lang siya yung fact yun. Parang ganun, parang nire-reinforce ko lang kasi syempre parang may mga maghahanap ng kainan, hindi mo naman pwede sabihin na yung luto po namin hindi masarap. Pero kailangan di ba? May mga paraan lang. Pero tama ka, meron akong mga nami-meet, lalo na pag katulad niyan sina Eugene. Yan, mababait sila sa akin. Pero may mga nami-meet na hindi ko pa kilala, tapos niyayabangan ako. Yun, medyo hindi ako nagagalit sa ganun. Minsan natatawa na lang ako kasi isang kwento. Kwentong totoo. Nagpunta ako sa isang activity ng FPPF. Tapos sa activity na yung FPPF, nag-observe lang ako. Hindi ako nag-shoot kasi syempre guest ako. Tapos may isang mama na hawak-hawak ko GoPro. Tapos may isang lalaki nag-shoot siya. Tapos nag-shoot ako ng GoPro. Ayaw niya ako pisingitin. Tapos ako naman, hindi naman ako nagpupumilit. So, tapos nakita ko ng model, si Bebs. Nag-hi siya sa akin, so nag-hi din ako. Tapos etong isang photographer, nag-explain siya sa akin about composition, about lighting, mga ganon-ganon. Ina-explainan niya na ako. So, medyo natatawa-tawa na lang ako kasi hindi ko naman siya niyayabangan, pero tahimik lang ako. Tapos yung judging time, inintroduce yung mga judges. So, alam mo na yon, Princess. Inintroduce yung mga judges. Isa ako sa judge. Yung photographer na niyayabangan ako kanina. Nanliit siya. Unti-unti siyang nagtatago sa likod. So, nakakatawa kasi dapat kapag pupunta ka sa mga lugar na maraming tao, i-assume mo lahat na lahat sila mas magaling sa'yo. Or kung gusto mo naman na maging yung hindi mo nilaliitan yung sarili mo, pantay-pantay kayo. Pero never mong i-assume na mas magaling ako dito, mas sikat ako dito, parang gano'n. So, every time na pupunta ka sa isang lugar, tsaka ang ganda kaya nung pakiramdam, alam nila yan, alam nila D. Asuncion, alam ni Eugene, kasi magagaling na rin sila. Alam nila yung pagdating nila sa isang lugar, tahimik ka lang, tapos pag sinabi na yung pangalan, ay, ikaw si Sir Rolly Magpayo, ganyan. At sarap kaya ng feeling nun. Compared dun sa pagpasok mo sa lugar, feeling mayabang ka na, tapos
sino ka? Yung gano'n. Tama. Mas masarap na yung yung bubulagain mo sila, parang gano'n. Yun. Correct. Ayun, naalala ko tuloy yung naghanap ka ng PA kasi hindi ako available that time. Ayun. Parang basta may certain attitude siya, nakalimutan ko yung pangalan nun. Basta hindi niya nagustuhan eh. Ayun. Hindi niya nagustuhan yung attitude niya eh. Nakalimutan ko yung name niya. Isa sa mga magagandang traits ko, makakalimutin ako. So pag medyo negative, nakakalimutan ko. So pag positive, halimbawa yung tao, medyo ang ganda ng dating sa akin, naaalala ko yun. Sasabi ko ulyanin na ako sa mga ganung bagay. Kasi may mga kakilala ko uy, hanggang ngayon ba galit ka pa sa akin? Sabi ko, hindi ko ma-remember na nagalit ako sa'yo. Nagtampo ka sa akin noon, ganyan. Parang, sorry, hindi ko na talaga natatandaan yon. Sabi ko, yan, isa yun sa mga bagay na natutuwa ako dahil pag negative, yung sabi mo, hindi ko nagustuhan. Pag hindi ko nagustuhan, usually, hindi ko na kinakausap. Hindi ko na ini-invite. So, yun less stress, di ba? True. Actually, kaya ako nabanggit yun kasi gusto ko sanang i-reiterate sa iba na gustong mag-PA sa inyo. Guys, make sure na pag nag-apply kayo ng PA, kahit hindi kayo Sir Rolly magpayo, don't ask for the rates first. Let him give it to you. Kasi ako, nung nag-PA ako sa kanya, hindi ako nagtatanong talaga eh. Ginagawa ko lang yung work. Ganun ako eh. So, ewan ko sa iba. Pero nung nag-start pa lang kasi ako, sobrang humble ko nun. Kahit sino, sasamahan ko para makapag-PA, makapag-observe. Pero never ako nag-ask ng rate. Thankful na lang at binabayaran ako. Kagaya ni Sir, binabayaran ako sa pag-PA ko dati. Ayun. Yun lang. Yun lang naalala ko that time kasi nahihiya lang ako kasi nag-suggest ako ng kung sino yung mag-PPA tapos sablay pala. Ganun. Kasi yun eh, meron ding qualification sa PA. May PA na magaling na, may PA na baguhan. So depende din sa project. Halimbawa yung project ko is hindi pwede dito baguhan. Kailangan mo talaga magbayad. Ngayon, kung meron namang PA na naghahanap ng experience, yun naman usually yung mga volunteer. Yung tinatawag na VA, volunteer assistant. Nauso dati yan si John Mateos Ong, isang magaling na wedding photographer. Si John Mateos Ong, marami siyang VA at marami kang matututunan sa kanya based dun sa mga nakausap ko. Pero based dun sa mga nakausap ko, mahigpit siya. Kapag sinabi niyang formal. So, tapos sinabi niyang strict sa oras. And tinatry kong gayahin yung style ni John Mateos kasi napaka-efficient. Tapos yung VA, kapag magaling ka na, tapos ikaw ay mag-VA, dapat alam mo na volunteer assistant, volunteer walang bayad. Usually meron namang meron namang pang-transpo. Tapos yung may bayad, yun yung medyo marami nang alam. Kasi syempre, hindi mo na kailangan turuan. Lalong-lalo na pag ang nag-shoot ako, mahirap yan. Bawa, kliyente ko, Citibank, yung City. Na parang nakakahiya naman na habang nag-shoot, tinuturuan mo pa yung kasama mo. Di ba? So, may mga client na hindi ka pwedeng magdala ng kasama na hindi pa marunong. Kailangan marunong na. So, yun. Pag merong VA, pero ngayon medyo wala nang masyadong VA. Lahat ng tao gusto may kita na eh. So, naiintindihan ko naman yun, mahirap talaga ang pera. Pero, yung iba kasi, ina-undervalue nila yung matututunan nila. So, pero mistake na nila yon actually. Kasi kahit ako nag-volunteer assistant ako kay Jay Tablante. Wala akong bayad doon Pero grabe, ang natutunan ko kay Jay Tablante mag-ilaw. Meron pa nga ako isang workshop, nagwo-workshop ako ng studio lighting. May isa akong estudyante, sabi niya, bakit parang pinopromote mo si Jay Tablante? Sabi ko, hindi ko siya pinopromote. Binibigay ko sa kanya yung gusto kong makilala siya ng tao na napaka-generous. Hindi pwedeng ako lang nakakaalam na generous siya. Imagine, isasama niya ako sa shoot, sasabihin niya sa akin,
uy, magbubuhat ka eh. Kasi art director na ako sa GMA noon. Art director na ako. Tapos pagbubuhatin ako. Di ba? Parang yung magalang pa siya. Sinabi niya sa akin, uy, magbubuhat ka. Parang ganun. Nakakaya naman sa'yo. Parang ganun. Sabi ko, hindi. Ano ako? Assistant mo ako. Hindi ako art director dito. Parang ganun. So, pero siya, nagtatanong din siya sa mga angulo. Yung parang, minsan, parang ina-acknowledge niya rin na may alam ako. Which is very good. Di ba? Parang, pero kaya hanggang ngayon, sinasabi ko pa rin sa tao na natuto ako mag-ilaw kay Jay Tablante. Kasi nga, pinapumayag siya na mag-volunteer assistant ako. Pero ngayon, yung volunteer assistant, mahirap na kumuha. Kasi lahat nagde-demand na ng payment. Pero ako, nag-invest talaga ako noon. Kaya yung unang ilaw ko, si Jay Tablante din ang nag-recommend sa akin na kay Frank Chai ng Shuttermaster. So yun, tuloy-tuloy na. Totoo yun, guys. Actually, si Sir Rolly yung nagbutingting ng camera ko dati. 750D pa ata yung camera ko. Siya yung nagbutingting. So, may mga mali akong settings dun. And thankful ako. Sobrang galing niya ni Sir magturo. Pati sa pag-iilaw, yung mga modifiers niya, ang dami sa studio. Yun, tinuro niya rin kung paano yung setup. Yung last na shoot natin, ganda sana, no? Oo. Alam ko yung nagpa-pizza ata yung client nun. Ganda. Mabait yung client niya. Mabait. Kaya lang wala na yata siya dun sa sa company na yon. Sayang. Wala na. Oo. Pero mabait yung client na yon. Sarap niya maging client. Sayang. Ayun. Last question before yung closing question. Can you share memorable experience sa isang project nyo na nagamit mo both photography and filmmaking? Na nakapag-create ka ng powerful or may impact na story talaga. Hindi mo makakalimutan. Hindi ko alam kung makaya kong magbigay ng isa. Kasi hindi ko sinasabing magaling na magaling ako. Ang sa akin lang kasi kasi ang purpose nun yung client yung masaya, di ba? Yung client ko na isinama ako sa Singapore para mag-shoot ng prenup. Yung ginawa kong storya sa kanila, yung makita mo na luha sila. Parang sa akin, enough yun eh. Alam ko naman, ganyan din yung mga videographers natin dito. Lalo na pag sa wedding pumapalakpak yung yung kanilang client. Ako, yung nakita ko naluluha-luha yung client, sa akin mas kesa yung pumapalakpak. Kasi syempre, ginawa ko medyo madrama. So parang una, bakit memorable? Syempre, nakapunta ako ng Singapore. Tapos, hindi siya kuripot sa bayad. Tapos, kung ano yung kakainin nila, doon din ako kakain. So, ang mahal sa Singapore eh. So, hindi lang yung project, yung experience talaga. Yung project, kasi marami naman akong project na nagustuhan ng client. Pero yung experience na nakapunta ako ng Singapore, tapos, all expenses paid, maganda ang bayad. Tapos isa pa nun, may 2 photographer na kaibigan ko na nasa Singapore din at nag-shoot kami. Kumbaga, ang dami kong nagawa na nasa Singapore. Tapos pangalawa yung sa Taiwan. Nagturo ako sa 45 Filipinos. Wow. 45 Filipinos na sa Taiwan na puro photographers. Tapos, mag-shift pa lang sila sa video. Karamihan sa kanila, wala talagang alam pa sa video. Tapos nagturo ako sa Taiwan ng 7 days ako sa Taiwan. So, may imagine yung bakit ko siya nasabing success. 45 students, libre lahat yung expenses ko. Binayaran ako ng medyo maganda. Pagkatapos, sabi nila ako yung pangalawa. Ang una nila si Park Cruz. Pangatlo si Pat D. So, iba-iba eh. Yung photography si Park Cruz, ako sa film, si Pat D sa wedding. So, parang ang ganda kasi magaling si Park Cruz eh. Tapos magaling si Park D. The fact na nandun ako sa grupo na yon, parang feeling ko, accomplishment for me. Hindi man ako ganun kasikat, pero masaya ako na nilinya nila ako sa ganun. So, sa akin ayun, yun yung masaya ako. In terms of sa mga projects, marami na ako ng projects na masaya ako dahil masaya yung client. Tapos may client ako na nagsabi na tumaas yung sales nila dahil doon sa video. O di ba? Sa akin winner yun. Kasi tumaas yung sales. And the fact na nagpagawa pa sila ng more videos, ibig sabihin na gusto na nila. So, yun.
Nice, nice, nice. Totoo yan. Actually, yung isa sa mga estudyante mo, si Sir Eugene, pinaiyak ako niyan sa shoot eh. Kliyente Ano? ko. Tapos, nag-iiyakan kami sa hotel. Kasi pinapaiyak yung client ko. Magaling, magaling yan. Pag napaiyak mo yung kliyente mo sa ginawa mo, ano yun? Ano yun? Sulit yun. Sulit. Kasi, Sobra. Di ba? Pag gumawa ka ng nakakaantig ng damdamin yun. True. Kung pwede lang maulit yung kasal, di ba? Ayun, parang takot sila mag-ask ng question or dahil konti lang ang viewers natin. Ay, malamang konti lang yung viewers. Oo, konti lang. Kasi kilala na rin ako eh. Yan sina Eugene. Kung Alam magtatanong yan, pwede sila dumiretso sa akin eh. True. Ayun, pero wala na rin tatanong yan, magagaling na yung mga yan. Ayun, in case na lang, ask na lang kayo ng question sa replay. O kaya, message nyo lang si Sir Rolly. In case may tanong kayo sa filmmaking or gusto nyo mag-enroll. Ayun, closing question na lang, sir. Why filmmaking and photography? Hindi lang naman ako filmmaker and photographer kasi umusbong niya sa pagiging painter. So, pag nagpe-paint ako, hindi ko kayang mag-paint on the spot ng mga waterfalls. So, doon nag-start yung pagpo-photography. Tapos bigla may magsasabi, ang ganda ng shot mo. So, parang sayang naman. May dala na rin ako ng camera. Total, hindi naman ako makapagpinta on the spot. So, mag-shoot na ako na maganda. Tapos pag nag-shoot ka na maganda, may magtatanong sa'yo, kumusta naman yung papunta dyan? Siyempre, hindi mo naman pwedeng i-shoot, titigil ka, i-shoot mo yung kalye. Tapos pag nag-shoot ka na kalye, parang hindi niya ma-explain. So, kailangan mo i-shoot ng video. So, parang nag-e-evolve. So, yung lagi ko sinasabi dati, meron akong kaibigan na photographer na hindi nag-evolve. Sadly, hindi siya naka-evolve into filmmaking. Pero photographer pa rin siya until the end. Kaya lang, nalagpasan siya nung iba. Lalo na nung mga mahihilig magbaba ng presyo. Yun yung masakit eh. Sabi ko nga, hindi ako natatakot dun sa mga nagbababa ng presyo. Hindi ako natatakot sa kanila. Ang natatakot ako dun sa nagbababa ng presyo tapos magaling. Oo, totoo, yun ang nakakatakot. sir. Oo. Kasi pag may nagbaba ng presyo tapos hindi sila magaling, yung client madi-disappoint. Sabi na nga ba, nagbayad na lang sana ako ng mas mahal. Pero masaklap, ang nakakatakot, yung nagbababa ng presyo pero magaling. Masasanay kasi ang client. Ito naman magaling eh. Okay. Nasa kanya na yung mga client. Pero lugi na yung mga iba. Parang gano'n. Correct. Totoo yun. Kaya please magtaas na kayo ng presyo, guys. Lalo na kung magaling kayo. Ayun. Thank you so much for answering all my questions today and for joining po sa podcast ko. And I'm sure na maraming natutunan sila. Meron po ba kayong gustong i-plug na anything? Workshop or meron ba kayong next na project na gusto niyo i-plug? Feel free to discuss it now. Sa ngayon, wala pa akong workshop kasi nga medyo busy pa ako sa shoot. Ayun, pero meron akong ginawa na exhibit. Hindi sa akin. Ang big time nila, ipa-plug ko na rin. Opo, sige po. Merong exhibit sa May 3 pero by invitation lang. After nung May 3, pwede silang pumunta sa Century, sa Antonio's Gallery, sa Century Mall, sa Makati. Alam niyo kung sino yung mag-exhibit? 3 big time. Yung isa may-ari ng Jollibee, yung isa may-ari ng Century Mall, yung isa may-ari ng W Hotel. Yun. Ginawan ko sila ng brochure na digital. So, ang gaganda ng shots nila. Ang big time, as in Patagonia, Antarctica, Morocco, mga ganon. Kaya kung gusto nyo ma-inspire, although ako in my lifetime, imposible kong ma-attain yung yaman nila kasi imagine may-ari ka ng Jollibee. Yun. Grabe, no? Kasi may-ari ng Jollibee talaga. Magaganda yung shots nila. Nakakagulat. Ang sarap maging mayaman. Oo, napakasarap maging mayaman. Nakakapunta na Antarctica. Oo nga. Dream shoot yun. Isa yun sa mga dream ko. Magaganda tapos magaganda yung shot nila. Imagine, no? May-ari ng Jollibee tapos magaling na photographer. Galing. Diba? Ayun, guys, punta kayo doon, ha? Antonio's Gallery sa Century Mall. Century Mall. Ilalagay ko na rin sa link.
yung link pala sa replay. Hindi ko alam kung pwede kong i-share yung pagtatanungin ko muna sa curator. Ang curator kasi si Billy Mondoñedo, isa din magaling na photographer. Si Billy, Sir Billy, member siya ng Camera Club of the Philippines. Tapos nagpiprint siya ng magagandang photos. Printer siya. May kamahalan siya, pero sa kanya yung archival talaga. Yung hindi magka-fade kagad. So, kung nag-ahanap kayo ng printer na hindi mo murahin to guys. Ang 20 by 30 niya nasa 4,000 plus 4,500. Pero archival ito. Yung pina-plug ko na rin kasi siya yung curator and printer nung tatlong big time. Anong print yung anong printer ginagamit niya, sir? Epson. Malalaki. Oo. Yung pang advertisement na talaga. Pang billboard na talaga. Hindi billboard. Pang archival photos. Iba pa yung sa billboard kasi para siyang inkjet lang na malaki. Iba yon. Ito archival yung ink na hindi nagfe-fade kagad. Pagkatapos, meron siyang dalawang ganun. Kalahating milyon ng isa pero wow. Oo, kalahating milyon ng isa. Yun. Ganda. Ayun guys, ilalagay ko na rin sa link yon yung mga sinabi ni sir. By the way, if you want to hire Sir Rolly Magpayo, go to his page, yung Rolly Magpayo Studio, at yung kanyang YouTube channel. Please watch them. Okay? Thank you so much, Sir Rolly. And sorry din sa abala. Naka-busy ka today. Busy ako sa 3. Sa 3 pa. Pupunta na ako ng vegan. Judge ako doon ng photo contest. Ingat ka, sir. Ay, mga taga-vegan, punta kayo doon. Makikita ni Sir Rolly Magpayo. Marami kayo matututunan kay Sir. Ayan. Okay. Thank you so much. And guys, thank you so much for watching. And remember, ginusto mo yan. So, ayun. Kita-kits later at 8:30. Si Sir Daisuke Ohara naman yung guest. Thank you guys. Bye-bye. Bye po.